Ang atong isgutan karon is all about family. Mo gibutan nga ganako nig topic, Jesus save my family. Kung na may pelikula nga God Save the Queen, apan karon buntaga mo ni atong isgutan, Lord save my family. O Jesus, please save my beloved family. I do not know kung mo ang atong cry out, ingon nga mga ginikanan, or mga Kristohanon. I do not know if this is our cry out. Mao ba ni ang atong mga singgit sa atong kasing-kasing nga Lord, luwasa ang akong pamilya. Wala ta mag-isgot about espirituhanon lamang, but even finances, even material, safety kinabuhi. Kisa din ikulbaan, panalitan na anak mo lakaw, nga di nakabalik. Or makabalik mang 10 oras na, di ba kulbaan ka? Amen? Why? Because you love your family or you love your child. Apan kung mulakaw yung mga anak, bahalag mo, kung muli, maayo. Pag di muli, bara siya. Wa kay klarong pagkaamahan. Ako gani, lalaki man akong anak, si Caleb. Maglagot ako na pag maabda nag-alas 5. Ikaw as Caleb ni. Wala pa man siguro. Na, tiksan ako na, i-call na ako na. Yung pag di na mo tubag, pusot-pusot akong pangasaba sa messenger. Ako ilabog na imong cellphone. Hindi man ka mo reply. Lalaki man ganina ha. But konsenta kay mga anak man nato. Kung kamo mga ginikanan karon, gagmay pa ninyo mga bata, di pa na ninyo kaayo masabtan. Apan pagpanag ko na anak, labi na yung mga anak gwapa. Magabin ana, mag-umido na yung utok ana, basig na dito'y rapist. Tagay girip nga tiguang, tinaw mo na, tigulang na ha. Senior citizen girip. Grabe, wala na pili. Mga ang atong pagampo, dili lang sa atong mga bata, pati sa atong mga lula. Lord, save my lula. Kaya si gripo nun niya. Wala na pili ron. Tanaw niyo mga senior na to. Bauri na sila nga, ayaw paglaag-laag ha. Kay delikado na ron. Nakita bitaw, ako nakita sa Laura ba, sa palengke, nakunay uli na. Kay delikado na. Amen. Palakpakan sa nato si Lord, be. Okay, please open our Bibles in Joshua chapter 2. Atong isgutan karon ang kinabuhi ni Rahab. Maybe some of you, nakadungog na nini sa pipila nako ka mga teachings, and even sa pamokos kamundagon, but I believe, nakita nako nga importante nga atong madunggan karon buntaga. Tumaging simana, we talk about the life of Elimelech and Naomi, ang iyang mali nga pagpili. Namatay noon siya, naguba ang iyang pamilya. But this morning, atong isgutan ang kinabuhi ni Rahab. Giunsa niya pag-usab ang dagan sa iyang life. Abin niyo nga ni Manggodo? Si Lord maayong plano. Apan ang atong kinabuhi, misimang nata. But naa kay katungod sa pag-cooperate sa plan ni Lord. Ako malikon. God has a good plan. And the plan of God is very authentic. Malikon ako, authentic kayo, klaro kayo, positibo kayo. Apan tungod sa atong sitwasyon, sa komunidad, diinta na tao, sa mga tao nga atong kauban, usahay ang plano sa Ginoo mo palayo. Musimang taba. But you have the right. Amen? Nakay katungod nga mobalik dihas kabubutong sa Ginoo para maplastar pagbalik ang maayong plano ni Lord sa imong kaugalingon o sa imong pamilya. Mo nga, morning purpose nako nganong akong ning-share karon buntaga, kay gusto nako masabtan nato nga pwede pagyud kaya pang utrohon. Og ibalik nato diha sa kamot sa Ginoo ang atong pamilya. Okay. Joshua chapter 2 verse 1. Okay. Onya misikrito pagpadala si Josue og duha ka espiya gikan sa kampo sa Shittim aron pagpangispiya sa maong yuta ilabi na sa siyudad sa Jericho.
Busa, nang lakaw sila og sa pagabot nila sa syudad, didto sila nagpalabay sa gabi sa balay ni Rahab, nga usa ka babaeng nagbaligya sa iyang dungog. Sa Bisaya, mas gisimpol. Bisa atong pinulungan, babaeng buring. Amen ba? Mubog lupad. Okay. Mao na si Rahab. Kung imong tanaw niyang life, pertigi mauta. Nagbaligya go siyang dungog pagkababae. Okay. Pero ingani ha, tanawa, ang Ginoo pwede utrohon ang dagan sa imong kinabuhi. Bisag maot pa ng imong kinabuhi karon. God can change that. Again, kayang utrohon sa Ginoo ang imong maot nga kinabuhi lagi. Apan dili na mahimo kung wala kay buhaton. Okay. Verse 2. Unya, okay, og nakabalita ang hari sa Jericho nga may mga Israelita nga misulod sa ilang dapit niadtong gabiuna aron pagpangispiya. Nakabalita ang hari. Ang Jericho, syudad siya. Unang syudad nga ilahang agian sa mga Israelita pagtabok nila sa Jordan. The first city, di ba ang ilang biyahe going to Promised Land? O dili pwedeng musimang sila. Agian nila ang city of Jericho. And the city of Jericho was well fortified. Na ay army, na ay padir, dili kaya nilang lutsan, kinahanglan nga ilang pildihon o ilang lumpagon. Apan dili nila kayang tirahon kaya wala sila kabalo, unsa gayod ang Jericho, ang ilang capability. That is why Joshua nagpadalag duha ka espiya aron espiyahan ang syudad. Kung pila ang sundalo, asa dapita nagpundo ang mga sniper, unsa ang klase sila mga armas, pila ang ilang mga karwahe, unsa kaligon ang ilang padir, mao na ilang gipanulat. Aron mamahimo silang successful. That's why si Joshua nagpadalag spy. Okay. Ako lang ko na para masayra nato ang istorya. So nakaabot ang espiya dito sa balay mismo ni Rahab. Nga usa ka babae nagbaligya sa iyang dungog. Okay. So sa verse 2, nakabalita ang hari sa Jericho nga may mga Israelita nga misulod sa ilang dapit niadtong gabiuna aron pagpangispiya. So naay problema. Tungod kay nabalitaan nga na kasulod, so delikado. Okay. Napa mo diha? Delikado. Kung nagtanong tag pelikula karon ba? Nakabalita ang hari. So ang hari nagpasugod mga sundalo. Gipapangita ang duha ka spy. Verse 3. Unya gipasuguan sa hari si Rahab nga kinahanglang ipagawas niya ang mga nag-abot sa iyang balay kay kini sila mianhi aron pagpangispiya sa tibok dapit. Naay nakatabi pod nga ang mga espiya didto nagtago sa balay ni Rahab. Mong ipatawag si Rahab sa hari, gipatugan o gipagawas ang duha ka spy. Apan sa iyang response ha? In verse 4. Apan gitaguan sa babae ang duha ka tawo ug mingon siya. Tinuod may mga tawo nga miabot sa akong balay, apan wala ako masayod kung taga-diin sila. Tanaw niya, sa verse 4, murag di maayo kay namakak siya, apan maayo pod tungod kay wala niya isuplong. Ang yang gihimo gitaguan yang duha ka espiya. Tanaw niyo, I hope ako ni atong anak mo ni pagsabot. Kay importante, dako kay ni kahulugan sa atong life karon. Okay. So si Rahab wala mutugan. Iyang gitaguan ang duha ka espiya. In verse 5, mato pa niya, nang lakaw sila sa dihang hapit ng sirhan ng ganghaan, naghimo sa istorya si Rahab. Ganghaan sa syudad, pagkagabi og wala ako masay kung diin sila mipaingon. Apan kung sundon dayo ninyo, maapsa ninyo sila. Maayo maghimong istorya si Rahab. Okay. Wala siya mga ko, naghimo siya another story. Amen. Okay. Verse 6. Apan gidala di ay ni Rahab ang mga espiya ngadto sa atop o gitaguan sila
ilalom sa mga pinutol nga kahoy nga himuong lino nga gitigom niya didto. Asa gitaguan, ibabaw sa iyahang rooftop o gitabunan sa kahoy nga iyahang himuong lino. Okay, to make it short, nakipagkumbuya siya sa duha ka espiya o nag-stand siya against his own king and the citizen of Jericho. Murabag, ning budhi siya ba? Are you there? Murag sila ni Anyo, sila ni Tore, ana ba? Murag siya ba? Pero ang kanino tani kay Rahab kay positive. Amen. Amo dia? Okay. Tanaw niya, usa ko masabtan ni ba? Abot kanong dalon magita ditong istorya ha? Apektado ko siguro gapon tanay gamay no? Okay, 7. City. Verse 7. Sa dihang nakapanglakaw na ang mga sundalo, tanaw ha, gisirahan ang ganghaan sa syudad. Gipangita nila ang mga espiya hangtod sa mga tabukanan, dapit sa suba sa Jordan. Katong mga sundalo, nanglakaw sila, gisiradan ang gate, nanglakaw sila, kay gipangita nila ang duha ka espiya, sumala sa tabi ni Rahab. Okay. Verse 8. Sa wala pa mga tulog ang duha ka tao, misaka si Rahab sa atop. Okay. I hope inyo kung masundan ba? Importante ng istoryaha ba? Okay. Misaka ang babae sa atop. Miadto siya ka sa duha ka spy. Okay. Verse 9. Umingon kanila, nasayod ako, diri na magsugod. Nasayod ako nga gihatag sa Ginoo kaninyo ang yuta o nangahadlok kami tanan kaninyo. Tanawa di ay. Bantog ra nga dili niya itugan kini duha ka espiya kay siya mismo kumbinsido nga ang duha ka espiya mga alagad sa Ginoo. Are you there? Kaya niyang ibudhi ang iyang kaugalingong hari o ang iyahang kaugalingong syudad batok sa iyahang pakipag-alyansa nining duha ka espiya kay matod pa niya, nasayod ako nga gihatag sa Ginoo kaninyo ang yuta ug nangahadlok kaming tanan kaninyo. Sa tabi-tabi pa lang daan si Rahab and even the entire Jericho mato pa nangahadlok, melted in fear. Why? Because kabalo sila nga ang Dios di ay sa Israelita mao'y tinuod nga Dios nga gialagaran, hallelujah, sa tibuok kalibutan. Are you there? Okay. So, in verse 10, nakabalita kami giunsa pagpahubas. Tanaw ninyo ang balita, oh. Nakabalita kami giunsa pagpahubas sa Ginoo diha sa inyong atubangan, ang dagat nginganlag dagat nga pula sa pagbiya ninyo sa Egypto. By the way, nakabalo mo sa istorya ani? Katong mga Israelita ang mingtabok sa dagat nga pula nga gipahubas sa Ginoo dagat nga pula. Amen. Og mato pa din niyo, nakabalita kami giunsa niyo pagpatay ang duha ka haring Amorihanon nga si Sihon og si Og. This is the time that Joshua killed Sihon and Og. Grabing balita ming abot sa Jericho. Ang balita sa pagkabantugan sa Diyos sa mga Israelita. That's why kinsa may tao tuod nga ganahan makipagbatok nga kabalo sila, even sa balita palang daan, sa chismis palang daan, proven and tested na nga tinuod yun. Kay mismo sila nakakita niini o nakabalo sila nga ang Jordan River, ang Jordan nga tabukanan gayo duol sa Jericho, ning hubas pud. Mao ni samot sila kahadlok. Bantog ra di ay nga iyang gitipigan ug wala ni isuplong, wala niya itugan sa mga sundalo. Kay siya mismo kumbinsido nga ang duha ka espiya mga sinugo sa Ginoo. Amen ba? Ang bot pasabot ba sa atong life karon, nganong mga lagad kag tarong kung nakaila ka sa Dios nga imong gialagaran. But if you do not know the God whom you are serving, nganong dili gyud ka maninuod. Nganong usahay pabanjing-banjing ka lang. Mukatawa lang kag naikatawanan, maguol ka pag naikaguol.
Apan walay tumong ang imong kinabuhi. Why? Because wala ka kasabot nga naay Dios nga naghatag sa kinabuhi. But if you know that there is God in heaven nga kabalo siya sa atong life, then mangalagad kag tarong. Like Rahab, tanawa. Matupaog ang ilang kasundaluhan dito sa silangan sa Jordan. Tanawa, mo ni balita nga nadawat mismo ni Rahab. That's why nahadlok siya. Okay, verse 11. Sa pagkadungog namo niini nahadlok kami ug ang tanang mitalaw tungod kaninyo. Tanawa ra guna. Sa pagkadungog pala nahadlok mitalaw sila. Ang inyong Dios, ang Ginoo, mao gayud ang Dios sa langit ug sa yuta. Tiyaw muna, konbensido siya. Kabalo siya kanang tao nga iyahang gitakluban, ibabaw, mga kuyaw nga mga tao. Pwede ito niya ipadakop largo. Pero kabalo siya nga ang iyahang gipagibatukan, dili ang tao, kundi ang Diyos nila. Are you there? Okay, verse 12. Busa karon panumpa sa ngalan sa Ginoo. Tanawan niyo si Rahab, ha? Busa karon panumpa sa ngalan sa Ginoo, nga tumanon ninyo ang inyong saadug luwas sa ninyo ang akong panimalay. Sama sa pagluwas ko kaninyo ug hatagi ako kaligunan nga tumanon ninyo kini. Giluwas taman mo pero in taon, luwas sa pug ko ninyo ang akong pamilya. Tanawa, ang babaeng walay hunahuna pagbaligi asang dungog lamang apan adunay nindot nga plano sa iyang pamilya. Pangutana ko nyo karon, mga batanon, na ba mo'y plano nga maayos inyong pamilya? Kana mo eskwela ko kay para sa akong pamilya. Di kay mo eskwela ko para na ako'y grado. Mo eskwela ko kay para ingnon ko nag-professional ko. But if your plan, nga mo eskwela ka for my family. Nganong nangalagad ka for my family. Nganong nagbinyo ka for my family. The same pod kang Rahab, batod pa niya, oh. Busa karon panumpa sa ngalan sa Ginoo nga tumanon ninyo ang inyong saad ug luwasan ninyo ang akong panimalay. Sama sa pagluwas ko kaninyo ug hatagi ako kaligunan nga tumanon ninyo kini. Delikado man yung gihimo. Kung mahibal-an siya, igsuon ngani nga nakipagkumbuya siya, patay siya ug ang tibok ng panimalay. Kasi mo patay niya ang hari sa Jericho. Tagud-taguron o sunugon sila. Muna'y consequence nga may tabo sa iya. Pero kabalo siya, nga kanang duha ka tao nga iyang gitabangan, mga tao sa Ginoo. Grabe siya kakumbinsido. That's why, wala siya gitira, wala siya gibilin pa, nga kahadlok, nga dili niya tabangan, apan yang gitabangan, itong duha ka tao. In verse 13, luwasa ang akong amahan, tanaw niyo, specific kayo, ang inahan, mga igsoon o ang tanan nilang pamilya. Naaba na diri nga tinguha nga Lord, save my father, mother, mga igsoon ako, ang ilang pamilya, o muana lang ka nga, bahala sila Lord, individual ang kaluwasan. Mo trabaho ko para ninako. Maningkamot ko para ninako. Apan si Rahab lahi. Usa may gingon, luwasa ang akong amahan, inahan, mga igsoon, ug ang tanan nilang pamilya. Ayaw itugot nga pamatyon kami. Tiyaw mo na. Kuya ka isang pangayo. Pus lamang gitaguan mo na ako, ha? Ayaw in taon kami kalimti. Tanawa, verse 14. Ang duha ka tawo mingong kaniya, patyon unta kami sa Dios. Kung dili namo tumanon ang among igisulti kanimo, kung dili mo ibutyag ang among pagpangespiya, napon sila isabot, basta di ka magbaritis ha, nga naami dire. Tumanon gayud namo ang among saad kanimo inighatag sa Ginoo kanamo nining yuta. Mato pa, pag abot namo di kay hatag mo yuta sa mo ha, tumanon namo ang saad namo nimo. Pero bantayan na condition. In verse 15, I hope makuha niyo ni. Si Rahab nagpuyo sa usa ka balay nga nahimutang sa paril sa syudad. Busa gitunto niya ang duha ka tawo pinaagi sa pisi agi sa bintana. Ang balay ni Rahab dool sa pader. Naay bintana ilalom ubos pader. Ang iyang gihimo ni Rahab, iyang gitunto ang duha ka espiya, gisakay basket pinaagi sa pisi hinahinay.
Napa ba diha? Okay. 16. Tanan niyo ang twist anin kayo. Gihingnan niya sila, pangadto kamo sa kabungturan kay tingalig makit-an kamo sa mga sundalo sari. Yan ang gipinahandaan. Kaya kabalo siya ang mga sundalo paingon na po dito. Kaya man itong bakakan. Bikin duha, iya kung gisiguro, magbantay yun. Tago dito sa tulo ka adlaw, hangtod mamalik sila. Humanya na, makapadayon na kamo sa inyong panaw. Mo ni ang yang warning. 17. Ang duha ka tao miingon kaniya, tumano namo kining gisaad nimo kanamo. Next, palihog. Inigsulod namo sa inyong lugar, tanawa. I hope makuha nyo ni. Ihigot kining pulang pisi, katong pisi ang gihigot sa basket. Matupa, ihigot kini pulang pisi sa bintana, nga imong gituntunan kanamo, red ribbon. Kay mo man iti may lang pag-abot nila, to ay pisi nga pula. Sign man na, sign. So, tugo na, dili na simple. Lisod na. Kay baso niya katong pisiya, wala may pizza ang ilang pagsulong. Basig ang pisi mo lubad. O basig kawaton. Nakadomdom no ko tong usa ka sa Facebook ba nga naa siya sa isla gani. O niya, nagbutang siya kahoy nga help. O niya na may iro, gikuha man tong tumoy sa pi. Ang nakabutang nabasahan sa kay eroplano, hello. Naghilo lang po, bis kay help punta, gikuha man ang giikog sa pi. Nahimong hello. Kuya man na, kana. Kaya nga naman, ibutang ang pising puwa diha sa bintana, diin mo kami tonton. What if kawato ng pisia? So kinahanan o pagka mabinantayon. Amen. Naibalo ba mo ang pula nag-present ka na sa blood ni Jesus? Ayaw tuguting ang gihaguan ni Jesus imong life karon mukupas na ug mawala. Ang kaluwasan nga imong nadawat karon di na pwede imong basta-bastahon. Kinahanglang imo nang atimanon diha sa imong padayon nga pagpangalagad sa Ginoo. Yes, ang kaluwasan di na mawala. Kay naman na kanunay apan ang gitanaw sa Ginoo ang resulta sa imong kaluwasan. We are saved by grace. Amen. Apan pwedeng dili makita ang imong binuhatan adlaw-adlaw. Kaya ang maayong binuhatan mo ni resulta sa imong kaluwasan. Ayaw konsulti nga luwas ka na, makita takas bidyukihan. Makita takas sabungan. Makita takas imnanan. Mga nakaayam a Christian. But na, kaya ito nga Kristuhanon, makita diha sa binuhatan. So inong tapad, Kristuhanon ka, kaya na magkakaroon Domingo. Yung dito ka sa resort, karon naligo ka sa dagat, okay lang unta, before ka naligo, nag-worship sa ka. Ha? Amen? Bana po diha? Kung inom tapad, may na lang, kaya nagyo ka karon. Domingo, nagsuroy-suroy mo sa inyo ang mga plastic nga baligya. Mana si Marjon ba? Chiri, itulak ni balay-balay na to. It's an hallelujah sa kalangitan. Turututut. Domingo. Hallelujah. Amen. Tanawa ha? Okay. Napay nindot Mato pa niya. Gawa sa PC nga dapat nakabutang sa bintana, matupas ni sa duha ka espiya. Tiguma sa imong balay ang imong amahan, instruction Asa daw tigumon? Sa imong balay, Rahab. Ang imong amahan, inahan, mga igsuon, ug ang tanan, pamilya sa imong amahan. Kung gusto daw ka maluwas imong pamilya, dapat natigom na imong pamilya diha sa simbalay. Do you have your devotional every night? Every morning, meron ba kayong prayer? Pantay na. Instruction man na Klaro kayo ng simbalay diha. Mato pa sa espiya, pag abot na mo, kinahanglan. Tanawa, ganong kinantigumon. In verse 19, tanawa ninyo. Usay gi-underestimate nato na, importante na.
Kining panimbaho na to every Sunday. This is our house. Mga dili po hindi ka musimba. Pwede man siguro sa kadumingguhan dili. Kaya na kay rason. Apan himo na lang nimo ng rason nga di ka musimba, di na mao. Tanawa, verse 19. Kung may mugula, kuyaw ni kayo, kung may mugula sa balay ngadto sa dalan, pag-abot nila ba? Pag mugula, mugawas. Sa dalan ha, ang kamatayon niya iyarang sayop ug wala kami labot. Kay ang trabaho sa mga sundalo pag abot nila sa Jericho, di ba nabungkag man ang pader, ning sulod sila, tanang tao nga nakita nila sa dalan ilang gipang patay. Are you there? Tanawa. Apan kung may hilabtan diha sa imong balay, amo kining tulubagon. Kung na daw mamatay sa imong balay nga naa diha, tulubagon nila. Apan kung naay mga tao nimo sa gawas mapatay, wa may labot ato. Sabot na makaigsuonan. Okay, so tanawan niyo sa chapter 6 verse 22. Ako lang taon para makita nato ni. Hosea chapter 6 verse 22. Mo na niyo. Naka-prepare na sila. Kay sulong na sulong. Nana sila gyud sa pader. Nana sa pader sila. Tanaw niyo ha. Busa giingnan ni Hosea ang duha ka espiya, adtuan ninyo ang balay sa babae nga nagbaligya sa iyang dungog. Ug pagwalaa siya uban sa iyang panimalay, sumala sa gisa ninyo kaniya. Di safety. Amen. Wala man gud ang Bible is very kumaga ang Bible. Silence siya pila to ka adlaw, pila ka bulan. Usa sila nakabalik. Pagtanong nila, o ito ay pula. Pacing nga pula muna. Ala, atuan ninyo. Warningi sila. Panauga sila tanan. Kaya para malingkawas sila. Apa ba ito? Asaman rin, sir. Wa na may pulang pisi. Gitangag rin sa iro. Patay silang tanan. Amot pasabot si Rahab, aduna siya'y katungdanan. Nangayo kag kaluwasan sa imuhang tibok pamilya, but Rahab, you need to do your responsibility. You are accountable. Dili pwedeng sila kag ampo, but you need to see them, teach them, always remind them, unsa ka importante ang pagtigom dias panimalay. Hallelujah. Okay, so, kitang tanan nagtinguha to change something about our lives. Mutuo ba mo ani? Kitang tanan, natay kagahapon, sama kang Rahab, baligya, nabalay sa dungog. Rahab desire to change and God work in her life. Nagtinguha siya nga mausab, gikapoy na siya ba? Kay nga ni magod, nganong dili ka kahawa sa imong dautang binuhatan kay ngano man wala kay panlantaw sa unahan. Apan kung aduna kay ginatawag og self-realization, muundang gyud ka sa pagbuhatan na kay kabalo ka makadaot na nimo og sa imong pamilya. Si Rahab mao na iyang nauna-unaan. Gawas nga nakadungog siya sa balita about the coming of the Israelites. But Rahab nag-decide siya nga mabag-o gayod bisan gani ang iyang trabaho. Regardless sa iyang kagahapon. Apan ang Dios gusto gayod siya nga buhaton niya kini alang kanato usab. Og ang maayong kaugmaon alang sa atong tanan. Good future is for everyone. Dili lang ni sa pipila ka mga tao. Apan ang maayong kaugmaon alang natong tanan. Pwede gayod ka makabato ni ini. Kung gusto ka, mayong kag-amin. Okay. Sa Bible man God, duha lang ka tao, duha lang ka babae, ang adunay significant nga gipanghimo. Gitawag sila women nga anaa gayod sa Hall of Fame of Faith.
Si Sarah o si Rahab. Si Sarah nga asawa ni Abraham. In Hebrews chapter 11 verse 11, og si Rahab nga harlot woman sa verse 31 sa Hebrews 11:31. Nganong ako ning dalikitan karon para makabalo kita nga kini si Rahab nag-play sa very important role. Although nga dautan siyang babae, apan gigamit siya sa Ginoo. Kay ngano man dili tol kay gigamit siya kay dautan siya, apan gigamit sa Ginoo kay willing siya nga magbag-o sa iyahang kaugalingon. Ingana ra man na, kung gusto ka nga mausab ang dagan sa imong life, gusto sa Ginoo gamiton ka. Apan kung dili po ka, di po ka pugson sa Ginoo. Napa mo diya? Hallelujah. Si Sarah was a godly woman. Siya ang asawa sa founder sa Hebrew race. Ug ang Dios nagagamit kaniya nga iyang lawas gididikar niya aron lamang gayud gamiton sa Dios para ipakatao si Isaac. Si Rahab pod ang iyang lawas iyang gibaligya. Gitawag sa godly woman, ungodly Gentile nga nagsimba sa Dios-Dios. Og yang gibaligya ang iyang lawas aron makakwarta. Meaning sa atong kaugalingon nga pagpanulti, si Sarah ug si Rahab dili pareha. Si Sarah gigamit ang lawas aron magamit matao gayod ang batang Isaac. Are you there? Og ang iyang pagkababay maayo kaayo. Samantala si Rahab ang iyang lawas iyang gibaligya aron makakwarta. So, from divine viewpoint, si Sarah o si Rahab, although magkaiba-ibang ilahang gidala nga papel sa diha sa ilahang istorya, apan aduna sila'y managsama nga pagtuo sa tinuod og buhi nga Dios. Abot pasabot nga ni ba? Sa pagtanaw nimo sa katawo, buutan kayo, ikaw dautan ka. Apan kung mga lagad ka matinudan pareho ra mo. Rahab chose to change. Akamalikon. Si Rahab mas gipili niya nga magbago. Daotang babae apan mas gipili niyang magbago. Gikapoy siya ba? Apan dili siya kabago kung wa sa makadungog sa pulong sa Ginoo. Don't you know katong balita ba nga nakadungog mi? Nga kamo sa inyong pagtabok sa dagat nga pula, gipahubas ninyo ang dagat nga pula pinasgawom sa Ginoo. Ug gipatay sa inyong mga sundalo ang duha ka banggiitang hari. Mga sa pagdungog namo nini nangahadlok kami. Dito nagsugod ang iyang kahadlok ug dito na develop ang iyang faith. Tama gingon sa Roma 10:17. Romans 10:17 mato pa diha ang pagtuo nagagikan sa pagpamati. Hallelujah. Sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ingani manggod nganong dili ta kabago-bago kay dili ta mamati sa pulong sa Ginoo. Kay ang pag mao maguni si ang journey sa faith. Ako ning hinayna para masabtan nato ba. Ang atong pagtuo na develop siya sa tama sa dihang namati kita sa pulong sa Dios. Are you there? Tanawa, busa ang pagtuo asagikan nagagikan sa pagpamati. Unsa gipamatian, mensahe nagagikan sa pulong ni Kristo. Gibalik-balik na ako ni, many times. Wala pa ta mangalagad sa Ginoo kitang tanan naa nay pagtuo. Moga ni mutuo ta sa nagtututuan lang ta. Mutuo ta sa una kanang mga superstitious belief. Dili gani ta mang toothbrush pa sa kagabion. Dili mulingkod sa tadtaran. Napa mo diha? Pagkasnon, maglumbaan ay lagos sagdana na mag-asawa. Ang uban pa'y naisudlay sa buhok, ug ipainom sa bana.
Bago pa lang nahitabo dito sa Cagayan, nga gisabligag asin. Mga inigulin nyo niya, sabligig asin na inyong bana. Mana sa, kinsa ka? Grabe atong patuo-tuo. Balikon ako, kitang tanan na atay pagtuo sa dihang wala pata mga lagad sa Ginoo. Pero ka na nga pagtuo, mali! Amen ba? Amen. Napa mo diha? Kano sa daw mo activate? Akong tarungon pag-explain ni. Kano sa magsugod sa tama ang ato pagtuo sa dihang namati na ta sa pulong sa Ginoo. Na-correct naman ta. Amo din na. That's why ang faith nga naa kita karon dapat tama na na. Are you there? Di ba kaniad to da? Di ba? Mintuo ta? Nga kung panalitan, bugason ka, pag naay babaeng dalaga, bago pa na dalaga, ang dugo niya ipahid sa imong naong, kisa nakasuwaya na. Ning samot naman ang pagkalagom ang naong. Tiyaw mo nang hinubuhan sa babae, imong trapo des naong na mo. Piningtuo ta na. Alas 12 sa December 31, kinahanglan mo lukso ka para mo tangkad ka. Ning tuota na, di wala. Tuo. Kada December 24, December 31, nang palitag lingin nga mga prutas, kay ning tuota, pagdagag lingin, dagag kwarta. O ba na itong ipangtuuhan? Yung pagbasa na ito sa pulong sa Ginoo di ay, ang pag-uswag di ay, dili pagbatunog daghang linging prutas. Pangutan na rin mong tapad, ding dato na ka. Kada Disimbre na makailingin. Mo nga dili ta makapadayon sa pagpangalagad og tarong, pag wala tay tamang pagtuo. Ug ang pagtuo makabaton ta niana sa dihang nagapamati ka sa pulong gayod sa Dios. Amen ba? Murag na atoy usa ka doktor ba, nay babae ba mag-asawa, mato palargo nila. Mali man, mali. Dok, kanang unsaon mag-family planning kay gusto namo 7 na may bata, 7. Di na mo gusto dok nga kuan, ingon dok, pagpalit og kondom. Ingon ng doktor, ingon siya, unsaon man ang kondom dok? Isulod sa inyong organ. So, pero pag yung organ, nag-anang doktor si Antudlo. Isulod rin ang kondom. Okay. Agoy abtag pipila ka bulan, adto sila, ilang giing ng doktor. Doktor, bakakon ka. Ingon ka. Ingon ka. Pag mo gamit, di na mo buntis. Ning buntis ang asawa. Yung doktor nga, imposible po. Di ba ginanta mo magkondom mo? Ingon, oh, nagana ba ka isulod rin? Isulod rin. Unya, saan dito mo? Buntis, oy. Asa ba rin mo sulod? Dire. Ingon doktor, Ginoo ko. Bisa paghutom pa ni mo kondom ng imong 5 katudlo. Mubuntis na, kadili na diha. Ang sipiat, ang doktor pag-explain. Og sila po, wala kabalo sa tama. Amen. Pamatayan na nato na. Dapat mo diha? Dapat makabatunta og tamang pagtuo. Kay kun ang pagtuo nga naa ka, wala mutugkad sa pulong sa Ginoo, daghay sayop nga kinabuhi. That's why si Rahab, iyang gipili gayod ang pag-usab sa iyang kinabuhi, kay nagsugod siya nga mituo. Malabo ang kausaban kung wala kay tinuod nga pagtuo. Ang iyang pagkipag-istorya sa duha ka espiya, diha sa rooftop reveals the local gossip and her reasoning. Mato pa niya, tungkol kay nakadungog mi, I know that the Lord has given you this land and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you.
Nangahadlok mi tungod kaninyo. Nakadungog mi. When you heard how your God fights for you. Kuyaw kayo lang nadungog. Nakadungog pa guming, grabe ang inyong Ginoo, ming laban ninyo. Our hearts melted in fear and everyone's courage failed because of you. Ang among mga sundalo isog, pero nangatalaw, nangahadlok. Muna iyahang i-explain. Balik ko na ko dili og dili gyud motubo ang imong pagtuo kung wala kay madunggan ug wa kay madungog nga pulong gayon nga maayo nga gikan sa pulong sa Dios. So mato pa niya, Lord, mato pa niya, for the Lord God is in heaven above and on earth below. Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness. Sa Hebrew word ka ng kindness, he said, kindness to my family because I have shown kindness to you. Muna sa verse 9, verse 11, verse 12. Sa Kanaan manggod, ang gituhan sa Makanaan, ngani sa Kanaan worldview, muna ilahang gituhan sa Kanaan. Nagtuo sila nga ang yuta, iyaha sa mga Diyos. Mato pa, all land belong to the gods. Ug ang tag-iya ni ini, ngani, ang tag-iya ni ini, ibalhin, determined by their whims, or who was strongest. Sa ilang panahon kaniadto, ang managiya sa yuta kato mga isog. Mga pag-abot nila, mismo si Rehab, nahadlok. Kaya nakabalo siya nga ang mga salita, pag unsa ilang tamakan, mo ilang angkunon. Mo na ilang gituhan, worldview nila, Canaanites worldview. Nga nagtuo sila nga ang yuta bisag amo pa na ron kay naning abot nga isog kamo nay tagiyana. O gani itong nahitabo dito sa Surigao kanang ancestral domain kato si Dato Adlaw. Apo dia? Di ba isog kay ito? Mangpadlak siya. Kay mo na yung mindset. Di man sa isog, napa may mas isog. Napa mo dia? Even sa itong panahon karon kisa isog, mangulo. Kisa may talawan nga politiko, tugani ko ninyo, tanang politiko isog na. Labi nagkwartahan. Because the moment na kay kwarta, ikaw na iludhan. Amen ba? Napa ko yung ka-istorya karon buntaga? Okay, so, Rehab made life-saving, life-changing choices para sa iyang kaugalingon o sa iyang tibok pamilya. But she didn't make them in a vacuum. Amot pasabot, wala niya ni dugaya. Rehab, naghimo siya hinanali nga pagdesisyon. Mga amot pasabot nga ni ba, Pastor, usaon na ayaw pagdesisyon largo after 1 week. Or 1 month, usa. But decide now. Ayaw hulata, ayaw ugma-ugmaa ang pagdesisyon. Kaya nga naman, kung imong ugma-ugmaon, basta di ka maabtag ugma. Labi na kining atong pagpangalaga sa Ginoo. Excuse me. Kada bitaw pakaonon ka man naka-adi, unya na lang ko, okay lang kaon. Pero the moment when you talk about decision sa imong family, please don't make it a vacuum. Dapat desisyonan largo karon. Hallelujah. Amen ba? Balik ko na ko, Rehab made life-saving and life-changing choices for herself and her family. Bantayan na nato ni, ang kamot sa Ginoo, kanunay na, naa sa imong desisyon. Wala magutay mo sa Ginoo nga robot nga siya magdesisyon para nato. Ikaw mangyud. Ayo pagingon, Lord, salamat, gitagaan ko ni mong asawa. Uy, wala ka tagay kasawa sa Ginoo, ikaw nangita ana.
Kisay mo yung amen. Oh, kung wala nimo panguyabi na, mutuo ko, gidulugan ka na. Apan kung ipanguyaban na mo, imo nang pinili. That's why, ang kamot sa Ginoo kanunay na, naa sa imong desisyon. Meaning to say, pagtama ang imong desisyonan, naa kanunay ang kamot sa Ginoo mupandong nimo. We can see God's work throughout Rahab's story. Gibasa nato ni panangdugay, he led the spies to a woman who knew who they were and why they came. Ando ka espiya ba? Kana ko samtang gabasa ko ani kana ko, grabe pud no. Ngano po nang do ka espiya, ang iyahang ilang natultulan si Rahab, nganong wala sa uban? Kadtutanan plano sa Dios. Because God knows our tomorrow. Mga karon muntaga, ayun na una-una, nganong tuod no? Nganong kasimba ko karon? Nganong gi-invite man ko? Nganong misimba man ko? Nganong nangalagad man ko? Pasalamati kung niya nahitabo. That is the plan of God to your life. Joshua 24:15, tanawan ninyo. We make decision every day about which one to follow. Mato pa ni Joshua 24:15, mato pa na dinhi, even seems able to you to serve the Lord. Choose, decide for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me, dagan mo nakita ni sa mga balay, even sa mga sakyanan, na yung mga sticker na kabutang, but as for me and my house, we will serve the Lord. This is a good decision of a man, a woman, a father or a mother. Ngamuana siya, ako ug ang akong pamilya, mangalagad kami sa Diyos. Are you there? Napa mo diha? Apan kumaragi ka, bahala mo diha. Ningkamot mo ginyo ha, kay ako maningkamot ko bilang inyong papa. Manrabaho ko para makakaon mo. Apan wala ka masayod, ado na kay mas bililhong trabaho. Ginabalik-balik na ako ni diri. Kay kanang kaon, igsuon, makita na bisag asa. Bisag di ka manrabaho, yung mga anak mangita nagpanahon, makakaon sila. Apan ang pinaka-importanting trabaho nga dapat dili na to kalimtan, when you say that you and your family, your children, your wife, your husband, all of you will serve the Lord. Mga lagan sa Ginoo ba? Dagan tayo pakyas. Apan na atong pakyas, di na ito duganon o pinakadakong pakyas. Balik ko na ko. Daghan tag pakyas. Apan, kung daghan tag na pakyas, ayaw na apilig ka pakyas, diha sa imong pagdesisyon sa pagpangalaga sa Diyos, kauban ang imong pamilya. Napakyas ka sa pag-eskwela, napakyas ka sa imong damgos kinabuhi, pasag din na to. Apan naa kay panahon nga nindot kayo karon para imuhang tagag pagtagad nga moana ka sama kang Joshua, I will serve the Lord together with my family. Mangalagad ako sa Diyos, kauban ang akong asawa ug ang akong mga anak, si mama ug si papa, kaming tanan mga lagad sa Ginoo. How can we decide wisely? Unsaon daw nato nga makahimo kitag tamang desisyon? Ingani man gud, pag moana ka, Lord, save my family. Jesus, save my family. Yes, God is willing to save our family. Apan ikaw dapat maghimog desisyon karon. Dili man literally ang Ginoo manuktok sa imuha nga ayo. Dili na literally. Ang Ginoo manuktok sa atong tanlag. Manuktok sa atoang kasing-kasing. Namati ba mo karon buntaga? Tanong na itamos Pilipinas niya ito palayo niyo. Kung di kita maghatag og dakong pagtagad karon,
Kanang mga tao nga grabe ka mga rebuilding yung kayo. Mahiblan lang ka mo ng Facebook, dala-dala picture. Bidili dito mo namatay panon ni Tatay Digong. Giapil ang picture, gitanaw-tanaw ko na ko, basi din butan ito picture ni Papa. Para lang yun, ilahag yung tagaag, kaso ang tigulang. Kabalo silang mali. Apan nabutang silang utok yun, nga kinahanglan yun, mubalik ta sa atong pudir. Are you there? Napa mo diha? Nganong nahitabo na tungod kay wala sila'y tamang pagtudlo sa ilang pamilya. Nganong ikaw karon ning pabilin kang positibo, kay ngano man ay minsay nga imong nadungog adlaw-adlaw. Ako mo naman ko na may sipit pa nung Tatay Digong. Nasa sipit kaysa may presidenteng perpekto. Wala ang tanan, tibok kalibutan walay perpektong presidente. Si Jesus gani nga okay na kayo ito gilansang pamanggani sa cross. Bisag ikaw karon bisag magpurok leader pa ka pananglitan, isyuhan ka pag mudagang kag kapitan. Ayun tapat ay apil-apil politiko. Madaot gyud ka. Uting kayon ang tanan nimong dating kinabuhi. Pati tong panahon gipat nagpatuli ka mindagang ka, apilon pa nag-istorya. Oh, tinuod na. Kutkuto na ang tanan nga mga maot sa imong kinabuhi. Kung gusto kag magmalinawon ka, pagpabili na lang diha sa Ginoo. Mga lagad sa Ginoo. Okay, so unsaon na nato paghimog desisyon nga tama. Unsay angayan natong buhaton para ni nato karon. Number 1, unsaon na nato? Petition God to open our eyes to His work, to see His work, or to His work, and around our lives. Mato pa, pangayua sa Ginoo nga mablihan ang atong mga mata, nga makita nato ang trabaho sa Ginoo. Ug unsay mga butang sa tibok natong kinabuhi. Para matama ba ang, like Rahab, giablihan sa Ginoo ang mga mata. Sa iyang nadungog nga balita, gikan natong duha ka espiya. Are you there? Ngano naka-decide siya nga iyang labanan tong two spies, to kay giablihan sa Ginoo ang iyang mga mata. Pwede ko to ipadakop niya, ipapatay ni largo. Apa nakabalo siya, God opened her eyes. Nga gituuhan niya, nga kanang mga tawhana, maulamang gipauna, napay dagang sundalo ng gulat, ug nagtuo mismo si Rahab, nga ang mga salita, maugyud ang magbadaugon against Jericho. Kundi magunato makita ni abi nimo, wala tay mabuhat nga tama. Why? Alam mo ba? Nganong ang ilimnon dili dapat natong imnon? Nganong bawal gyud? Manong gibawal gyud sa Bible ang ilimnon nga makahubog? Pag dili nimo na makita, I tell you, no, I hope, napa mo karabudaga? Ang aturos alas 10:15. Humanong ko ning alas 10:30. Kung dili nato makita ang mali diha, ipadayon nato pagbuhat, nga moana tagtama gihapon. Kung dili nato makita nga dautan ang panabako, di ta mobiya sa atong panabako. Kung di ta makakita nga dautan ang pagiging chismuso, di ta mohawa sa atong chismuso. It's a matter of opening our eyes. Mugani mangayo ta, Lord, please, tabangi ko Ginoo nga makita nako unsa ka mahinungdanon ang imong buluhaton. Kaya kung dili na ito makita, nga ang ilimnon, makahubog, makadaot sa itong panglawas, makadaot, and even ang drugs, kung dili na ito makita, tanaw sa netabo sa itong Pilipinas, pwede ra di ay magdruga, kay para pag-extend sa oras. Tapos ako mismo, abi nimo, grabe, dismayado ko. Na ako sa PNP, Mascom.
But I am so matud pa, nadismay ko. Kaya ang pinakalabaw sa mo nag-ingon ana. Kay nada mga tao nga ang trabaho do nila taas kayo, kinahanglan sila mo taas para sa panginabuhi. Okay lang magkuhag, take og drugs for that. Gipaluapon sila spokesperson si Fajardo. That's why ako, dismayado ko. Kaya nga noon, pilit nilang i-justify, ilang itama ang mali. Kaya kabalo sila ang ilang commander-in-chief, nagbuhat niya na. Are you there? Apan kung dili na nila makita, nakita nila apan ilang gigunitan ng yun. Walay kausaban nga may tabos Pilipinas. Nganong si Rahab naka-decide nga iyang labanan to spies kay kabalo siya nga tinuod gayud ang Dios nga moangkon sa Jericho ug ang promised land alang sa mga Israelita o gusto niya nga dili gayud maapil ang iyang pamilya mo nga nagipagkumbuya siya ug matud pa niya in town ayo mi kalimti pagabot ninyo luwas sa in town akong pamilya ang akong mama akong amahan akong mga igsoon mga pagumangkon tibok namong panimalay kay naabli man ang iyang alimpatakan. That's why, unsaon nga mamahimong tama atong desisyon, magampo ta. Lord, please, lamdagi ako una-una, Ginoo. Pasabta ko, Lord. Tabangi ko, Lord. Kung nga na imong inampuan, magmatakaw sa kabuntag niya na, gipasabot na kas Ginoo. Number 2, pursue His wisdom. True scripture reading. Mo gani, giagahat kita kanunay nga magbasag Bible. Kaya diya sa Biblia, makaigsunan, makabaton kita og kaalam. Pag-ampo nga makanunayon, og pangayog tambag sa mga tao nga nakita nimo nga pwede mo tambag nimo. Kung gusto daw mo matama ang atong desisyon, basag Bible, ampo og pangayog tambag. Inang tapad, ayaw lagi pagpa-bright-bright. Tanaw niya ha, amin niyo, sa kiling-kiling ra mo, Kristuanon ka di ka magbasa Bible, I tell you, dili ka Kristuanon. Muna'y pinakakuyaw. Mas may patong unbeliever nga di mo basa ka unbeliever daan to sila. Apan kung Kristuanon ka, di ka muli liig Bible, di ka mugahin ng panahon sa paglingkod, pagbasa Bible, I tell you, sorry to say, you are not a Christian believer. Pastor, ayaw paghukom. Kasi paghukom, muna may mugi mo. Isda ka, apan wala ka sa tubig. Kung sa mga isda ang wala sa tubig, plastic. O sinugba. Sinugba na ka. O pinirito. Ang Kristuhanon, mabuhi ta diha sa pulong sa Ginoo. That's why I tell you, I will always encourage you to open your Bible. Natay cellphone, natay apps, diri, nakabutang na, di na ka makapangulipas pa. Then you have the time to open it and read the Bible, make a journal, kaon ka, adlaw-adlaw sa pulong sa Diyos, aron maligon ka. Kung di ka kasabot, mangutana kasi mong leader. Nga nagkabikos-bikos, kining atong nasod, kaya nga naman, wala na Biblia diya sa mga eskwelahan. Bawalan gani ang usa ka estudyanteng manangyaw. Maro kung kita sa mong kayo, kaniya ito, namatay campus ministry niya, ibawalan ta. Musulod ta, layo pa kaya tag, sarat ang lagong pultahan. Yung kanon sa maning kalibutan. That's why, kung gusto ta may tama ang atong decision like Rahab, pursue wisdom. Ikatulo, pledge to do what is Christ-like rather than what is convenient. Ipangako ko nimo nga imong buhaton unsay gusto sa Ginoo kaysa sa mga gusto nimo. Kano mo anak ka ba nga, I will always obey the Lord. Mangalagad ako nga matinud-anon sa Ginoo. Kanang mangako ka ba, mo anak ka, I pledge to do what is Christ-like. Kung sa'y gusto sa Ginoo, ako siyang tumanon. Gusto ba niya ang pagsimba? Salamat sa 5 kabuok. Ang uban, di ganin mo nimba. Gusto ba sa Ginoo nga manimba kita? Dapat kabalo mo amin. Hebrehanon 10:25. Sa Ginoo niya, Psalms 42, tanaw niya, Psalms 42, tanaw niya,
Tanaw niyo ang lagsaw. Lagsaw, deer. As the deer pants for the water, so my soul longs after you. Apin niyo kayo, ang dakong problema, dili man ang believer, ang problema, kitang Kristohanon. Labi nagdugay-dugay na ta nangalagas Ginoo. Usahay, kampante na kahit nga okay ta. Pero i-check na to atong, even me as pastor. Ako man ako, Lord, please, tulira ko. Kasi kumpiyansa na ko nga pastor ko, okay na pares ako Pero kanunay ko ma-check sa Ginoo. Tanawa, as the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. Pasabot-pasabotan ang usa daw, ang usa, nangitag tubig. Ingon usab ang akong kalag, nangita kanimo Ginoo. Mato pa ni King David. Ingan mo kung ang study ang usa, pag uhaw na, bisag unsa pa kalayo, ang tubig nga iyahang naimnan primero, iyan ang pangitaon og sa layo, mulukso na siya, og magtimpasaw dito, og muinom, og maligo. Kay mo na iyang kalipay. Ikamatay niya pag dili siya gayod makainom. The deer longs for water. Mato pa ni King David, ingana usab Ginoo ang akong kalag. Nangita ako kanunay nimo. Og sa imong pagbasa sa pulong sa Ginoo, masatisfy ka. The moment you worship the Lord, even your private room, naghimo kag private prayer and private worship to your God. Di na kinahanglan mag-apil-apil pa kaini kanunay. Na may parang sa imong balay. You can do that. Every Sunday, kausara na kada simana. But we can do that every day sa atong balay. Kung asa ka sa imong opisina, you can pray. You can worship the Lord. Mag-play kag worship song, magpasalamat kag Ginoo, magbasa kag kanabi bisang magsakay pa kag sakyanan, play a worship song. Himo na to ng habit, character, life. That's why, pledge to do what is right. Ika-upat, persevere, inamtapad, persevere. In doing what God directs. Ipadayon gyud, mapinadayonon nga pagbuhat, unsay gisugo sa Ginoo. O magsalig kita, trusting Him to accomplish His purposes. Ayaw undanga ang pagpangalagad. Ayaw undanga ang pagtultol sa imong pamilya sa pagpangalagad. Na may para ma-discourage ka, normal man na. That's very normal. Talaga ni mo samot ka mangalagad sa Ginoo, matingala ka dagay pagsulay noon. That is normal. Dapat mo ni bantayan na nato, pag nangalagad ka, pag may problema, dapat matingala ka anak. Kana mo anak, ay pasalamat ko sa nangalagad ko, wala may problema, delikado na. Pero kung nangalagad ka nga may problema, pungasi, makana ka Lord, tama gid ni. Kay naay kalaban nga pilit gyud niyang babagan ang imong desisyon sa pagpangalagad sa Dios. Kasi nakasinati ani, nagplano kang musimba, Sabado pala nakita na kag-away. Nagplano ka magbinuutan, nanay maninintal noon. Maghimo ang kalaban og mga pamaagi, disenyo, para babagan ang imo ang pagproceed sa kinabuhing matarong. Apan ko nga na, persevere in doing what God directs. Hapit ako mo man, hapit na gyud. 5 minutes na lang. Unsay atong ikabilin, tungkol kay gusto man kahata nga maluwas atong pamilya. Unsa ang nindot nga desisyon nga atong ikabilin sa atong pamilya. Bilang papa, mama, anak, karumpuntaga, ayaw pakuhan yung upat ka mga butang. Number 1, maghimo kita ato na ni. Maghimo kita og desisyon nga muusab sa dagan sa atong kinabuhi. Like Rahab. Unsay ang desisyon? Iyahang giampingan ang duha ka espiya. Against man to silang kaugalingon nga tribo. Against to siyang kaugalingon nga syudad. Against sa kaugalingon nga government. But this woman decided, instead nga iyang itugan ang duha ka espiya, iya kining giampingan. Kay nasayod siya nga katong tawhana, mga tawhana, gisugo sa Ginoo. She was convinced that the 2 spies, mga abos siyang balay, mga sinugo sa Diyos, pinaagi sa mga pulong ang ipanulti, nga mato pa niya, nahadlo kami sa pagkadungog namo ninyo, o kami natunaw og nangurog.
So mo ni number one, maghimo kita og desisyon nga muusab sa dagan sa atong kinabuhi. Meaning karon mo taga ba, kabalo ka niya na, decide. Unsay tamang buhaton, buhatan na. For you. Kung wala pa man kay pamilya, para sa imong kaugalingon. Kung pamilyado man ka, maghimo ka desisyon. Ayaw hulata imong asawa. Ikaw nga bana maghimo ka desisyon. Desisyon nga tama. Kana mga anak kaday, mga anak, mga lagad ta. Magkinaon sa man mga lagad ta. That is one of the wonderful and amazing decision nga imong himuon. Number two, damaya imong pamilya sa imong desisyon nga musunod sa Dios. Damay, yung tapad, damay-damay na. Kita magurusahay, pag maayo, di ta mandamay. Pag dinautan, mandamay ta. Nabata diha? Muni karakter na to eh. Pag tinarong, ako rani. Ipag binuang, damay tanan. Mo, number two, damaya imong pamilya sa imong desisyon nga musunod sa Diyos. Like Rahab, si Rahab ba? Inga ni magudo, pwede man ito nga siya lang, Sir, ampingi ko ha. Saad na ko. Pero ang sasulti niya, in taon, luwasa akong mama, akong papa, akong mga igsuon, ilang pamilya. Gidamay niya iyang pamilya sa kaluwasan. Kaysa nakigsabot siya lang, pwede man ito suluhon to niya. Pwede man sa mga na nga, Sir, ako, usaman ko, kumusta man ko, usaman ko ani. Pero wala ganiya pangayo ang una niya. Iyang gipangayo ang kaluwasan sa iyang mamagpapa ug mga igsuon ug pamilya nila. Napa mo diha? Mato pa niya, Sir, please, remember my family. My father, mother, my brothers, their families. Sa diya mo balik ka mo, in taon, timani og ampingi kami. Nga walay mamatay sa akong pamilya. Ikatulo, tarungan gayud ang pagtuman sa instruction. Bantayan na natin number 3. Powerful kin number 3. Unsa instruction sa do ka espiya? Pag-abot namo, kinahanglan ibutang gyud kining pisi diha sa bintana. Kining pulang pisi. Number 1, instruction. Number 2, walay mo gawas sa imong balay. Are you there? Dapat ang imong pamilya intact sa balay. Walay mo gawas. Ang punto mo ko dingani, bisag kung saon panimo pag-ampo nga maluwas imong pamilya, apan kung daghay mamiya, wala gyapon sila maapil. Walay mo gawas sa balay, sa puder. When we talk about family, the house, nagsimbolo na sa imong pagtuo ba? Walay mo ambak, walay mo backslide. Kay kunay mo backslide, kung mamatay siya, wa na sila'y tulubagon. Okay, mato pa niya, kung maabot mi, ing na sila nga wala gimugawa sa balay. Kung naamay makita na mo sa dalan ug among mapatay, wala milabot ana. Apan kung adunay mamatay nga nasa imong balay, amo nang tulubagon. Nangabot ba na sa iyong una-una? Sa inyong prayer, sa mag-ampo mo, apil ba tanan? Ang pangalan, apelido nila? Ang balay, asa napita sila? Kami ni Pastor Regina, pag muampo ko, abin ninyo, gasuri mi ana every night. Yes. That is our responsibility. Bisan to, kapoy among lawas, but still, ang akong una, gadagandagan na kanunay. Pag mag-prekos primary, abot ko onion, ila jindon, ila enjoy. Abot ko dito sa May Islander, ila rot og dundon. Abot mi magsaysay, kang ronron o kang mimi. Sa Manalo, na diha, sila Ninyo, si Nice, sila ni Nonoy o si Joyce. Gaampo ko sila, bisag sila, wala na gaampo na ko. Are you there? Napa mo diha? Mato ko gulay kon, kang Jipoy, o kang Gladys, kabalo ko, wala na mga ampo na ko. But still, I pray for them. Because I love them, that is my responsibility. I am Hagar in our family.
Pamilya man ako, kadugo man ako na sila. Dili pwede din ako i-appeal. That is my responsibility. Mana ko, Lord, ang Hagar ko. Babae si Hagar sa Bible, but lalaki si Hagar karon. Ko, Lord, please. Kaya sa may tabos akong pamilya, appeal man ko. Kaguol man ako na. Iyan po, magigapon ako sa Raymond, bisag tuwa na nag-ministry sa Victory Chapel. I continue praying for Raymond. Kung Ruby, dito sa Samal, Lord, gamitin sa Raymond dito. Bisag dili na ko na mahinumduman. At I continue praying for them. Why? Because pamilya nako sila. I am so emotional to preach. I'm so emotional because I love my family. I love OLMB. Oh Lord, i-bless Ginoo Sister Tini, Brad Saning. Pag magampo ko ka Brad Saning, Sister Tini, apilar ko na sila sa Amerika. Dayon, kang Sunny Boy, kang Rose, kang Roldan, tanan pamilya, kang Ranran, apil na tanan gyud, ang kang Angie, kang Ruel Nino, sa mga duha kang mga ulitaw, kang Nico, silang tanan, apil na, prayer na ko na. Naug ko sa mga ubang yan, madugay ko mag-pray. Kaya usay makalimot kong pangalan, basta mo ito si Ginoo. Usahay ang atong memory, usahay, makana ko, kinanan ko, Adult Plus. Because, makana ko, Lord, I am Hagar in this generation. I pray for my family. Bisan sa mga 144, kutob sa akong manumduman, mga balay nila, basta ka na, Ginoo. Labi naman ako palingki man ako, Lord, kanang maitlugan, Lord. Makalimot usay ko ba? Basta ka na maitlugan, Lord. Ikaw si Sunny di ay, o Sister DC. Amen ba? Are you there? Napa mo diha? All of you, mga negosyante, sila Cheryl, sila Jumer. Gasuri ko na samtang ga-pray ko. Kaya mo na hangyo ni Hagar kang sa doka espiya. Ayaw mi kalimti. Okay, kanunay na ako, gimantalan ako kanunay nga, dapat, Lord please, unta Ginoo, dili mawala ang scarlet throat sa akong kinabuhi. Because ang scarlet throat, Ginoo mo na timaan sa sign nga mobalik ka. That is my prayer. What is my scarlet throat? My faith in God right now. Gihaguan ko ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. That's why kanunay na ako i-check ang akong scarlet throat. Gina-check na ko everyday. Basig ning lubad na, basig ning puti na, basig di na ma-identify, inigbalik si Ginoo. That's why kanunay ko man, Lord, please help me that my scarlet throat will remain red, purple. Inigbalik ni Lord, makita na pa ang scarlet throat. Hallelujah. That's why tarunga gyud pagtuman ang instruksyon. Ala sa ako ni. Sa ako ni. Ako mo anak ko, ako migsuon si Jingjing sa Canada, mo anak ko Jing. Magtinarong ka diha, wa ta ka makita, pinakita kas Ginoo. Ana sa kuya, grabe ka judgmental kay ka. Di ko judgmental, pikabalo ko. Nakatagna ka. Oh, nakatagna ko kay wa ka magpadalag ikapulo na. Yes. Ikaw ako mabuhi sa inyong tithing. But the moment you stop giving your tithing, meaning you stop breathing to God. Kaya para magunako, ang giving of tithing, pwede makadi ko mahatag o tithing di mo. Pwede na. But the moment you stop returning back your tithe to God, meaning to say, you are start arguing with the owner of your life. Nakipag-argue naman ka na sa Ginoo. Yamuana naman ka, I am the owner of everything that I have. Wala na nimo giuli sa Ginoo ang ownership. But you cannot di makagi-force to return back your tithe. But the moment di ka mag-tithe na ingani, muana ka Lord, wa kay labot nako. Ako na ni tanan. Ako'y naning kamot, ako na ni tanan. Imong gipakita sa Ginoo ba nga, Lord, wala na. Ako ni tanan, ako'y naning kamot. Wala ka maghatan ako trabaho, ako'y nang-apply, ako ni tanan. You can do that. But still, I am praying for you. Because nakana magkuko, the moment dinagay ka mag-return back kay Lord, meaning to say, you are telling God, Lord, I know who am I. I am the owner of my life. Wala na kay katungod nako. But the moment you keep on returning back to God, meaning to say, imong giangkon, Lord, ang tanan nga naa nako imo.
ang tanan nga akong naabtan, imo. Ikaw ang tanan, alang ka na ko, Ginoo. Instruction man na siya. Si Akan sa Bible, na fail siya to listen, a very clear instruction. Joshua chapter 7 verse 11. Naunsa si Akan? Giingnan sa Ginoo sila. Ayaw gimo paghilabot bisag unsang butang sa Jericho. Apan unsa ang nahitabo kang Akan? Nagkuha siya. Gamay lang to, souvenir, naibog siya. Apan unsa nahitabo? Namatyan sila ang ilang sundalo. Wala sila mapati sa ilang pakig-away sa Jericho. Pag abot nila sa gamayng syudad, the city of Ai, nakauli silang wala magmadaugong kay napatyan sila. Suko kay Joshua, Lord, nga naman ni Lord? Ingon ang Ginoo kang Joshua, naay usa sa inyohang sakop, wala mutuman sa akong mandok. That's why in Joshua 7:11, matod pa, Akan, get a souvenir. Nangawat siya, iyang gisupak ang sugo gayod sa Diyos. Ang pasabot nako, wala mamati si Akan sa instruction. Mura bantayanan nato kanunay. A very simple instruction. Lingkuran nato og atong pamatian. Kay kana alang sa atong kayuhan. Tanawa, nakasala ang Israel. Tanawa niyo ha? Kisay nakasala si Akan, pero ang address sa Ginoo Israel. Wala nila tumana ang kasabutan. Gikuha nila ang pipila ka butang nga gigahin aron laglagon. Gikawat nila kini og namakak sila bahay niini og gitipo nila kini sa ilang kaugalingon mga butang. Kinsa man na si Akan, gipatay si Akan, yang asawa, yang pamilya gipatay kay ngano man wala mamati sa instruction. Hallelujah. But Rahab, she remembered everything as a very important instruction nga matter pa niya. Dapat ang scarlet roof kanunay makita pulang-pula. Og ayaw gyud palakwa, dapat dili manglakaw ang imong pamilya. Dapat naa sila sa balay, intact. Kung mo na imong prayer ka budaga, ipadayon na pagampo. Katapusan, tinud-a ang kasiguruhan sa imong banay. Be an intentional person. Mga ikaw pat, ako ni, imo ni, I hope imo ning dawaton. Tinud-a ba? Tarunga ang kasiguruan sa imong banay. Importante ni kayo. Kada kayo mag-create kag family, mag-build kag family, ayaw gyud una-una nga diha lang kakutob. Nag-create kag komunidad kadugayan ana. Ayaw lang nga nakay kauban kada gabi, kada daw nakay ka istorya, mangaon mo nakay kasalo. Kana taphaw na. But the moment nagpamilya ka, naghimo kag usa ka komunidad. That's why pag na mga bata manulpot, iginagtudlo. Ano man ko personal sa inyo, masakitan sa inyo mga anak ko, kana inyong mga bata, ang pingi ko na ninyo, tudluin na. Ayaw mo pag-ingon nga bata pa na, wala, makasabot na siya daan. Makasabot na ng bata. Mugani, uban pa, sa tiyan pang bata, ginakantahan ganina, ginampuan, napastiyan sa mama, ginapray na siya, paggawa sa bata, ginampuan, normal ang bata, mudagan-dagan. I tell you ha, normal na. Normal bata, mukat pataka nagsagit kay bata man na. Apan, ayaw himo asang exempted sa imong pagtudlo. Kanunay, apil sa pagtudlo. Bisag pagtanaw nimo di sa kasabot, makasabot na. Makasabot magay ng iro, 1 plus 1, aw, aw. 2 plus 2, aw, 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 aw. Iro pa na ha. Mo plus magani nagtae dito sa baul. Masugon magay pamalingki ng iro. Kay nga naman, gitrain. Ang langgam, matrain magani nimo. Hayop pa na. Kanay mo ba anak di man na hayop, tao man na. Ang problema lang, wala ni mo gipasagda ni mo. Pag musaba, cellphone. Tumanjiri tanahon. Matingala ka, lagubo-lagubo na.
Dako ko tagtrabaho, makaigsunan. Boy, napatay na. Sabtan karumuntaga. That's why, number 4, tinud-a ang kasiguruhan sa imong banay. Balik ko na akong versikulo, Joshua 24:15, mato pa ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Natin nasabtan karumuntaga? Manindog ta. Let's all rise. Ako sa nagkatigulang ko, I am 52 this coming July. Grabe ang revelation sa Ginoo sa ako ba. Labi na sa kinabuhing pastor. Ang kabugat nga gibutang nilo sa akong abaga karon. Kay dili lang sa simbahan nato, dagay simbahan. Na yung mga pastor karon nga gusto magpatudlo. Na yung mga churches karon willing mag-connect sa tua. Nasoy anak ko, Lord, please give me wisdom sa pagpadagan. Kaya kung panalitan kanaganing kamatayon, pwede pa na buto-buto, nagdugan na kung patas kamot ba? Kaya kapoy. Nabi, nagmamastur ka, kapoy ba yung mamastur? Sa among kinabuhi, kung nakasamot mo na mo, kapoy mamastur, kaya nga naman, sala sa init, sala sa lamig. Kami mga taong bantayan, tudluan, mahal muna mo. Dili mo pasamot kalaban mi ninyo. I tell you, please, ayaw mo tanawa nga, kalaban mi ninyo. Na may mga words nga magawa sa kumababa, nga mga personal, mo masakitan ka, wala guna ko tuyo, gituyo guna ko na. Kaya nga naman, mahal mo na ako. Kaya kung dili mo na ako tandugon, dili man mo makahimatngon. Kaya kung dili po na ako istorya na, what if siya may tabo ni mo, ako gapoy magmahay kaya wala na ako i-release. Amen? Ako mga pag-ampo nga daghay mamay mong Hagar. Karong adlaw. Rehab. That's my prayer, that many will become Rehab today. Who is Rehab? Siya lang ang usa ka babae nga nagbaligya sa indungog. Wala gyud pulos nga pagkababae. Apan giusab niya ang dagan sa kinabuhi. Concern pa siya sa pamilya. Dili sa iyo na. But she loves her family. Mahal niya yung mama magpapa. Mahal niya. Mahal niya yung magsuon. Siguro sa panahon sa pagtrabaho niya, siya nagsuporta. Ang panakita niya, it's not only money. Ebalo ba mo, ang kalipay, dili mabayar kwarta? Yes, thank you. Kung naghatag kag kwarta sa imong mama magpapa. Naghatag kag tabang sa imong pamilya. But there is very important nga mong trabahoon to pray for them and to bring your family in the fear of the Lord. Kano mo ana gani ka nga, manimbata ma. Wala ko ilaing kahatag ninyo, gawa sa kwarta, kining pagpangalaga sa Ginoo. Brad, ako nalipay ko kang Ma'am Ruth ganiya. Gidala nila ilang isuon. Balik ko na ko, dili man ni relihiyon ato adiri. Ang ato din ipakita nato ang gugma, pinagi sa pagpadayag nato sa gugma sa Ginoo. Hallelujah. And I hope nga kining nga mensahe karon ning tuhop sa inyong kasing-kasing. Dili ko ta sidetrack, di ta ma-divert sa atong mga panginahanglan. Kana mo anak ko say, for example, natay mga negosyante. May man ang inyong plano nga makakwarta mo. Pero ay mo kalimot, kanang kwarta makita. Apan ang maayong kinabuhi sa mga anak, lisod na ibalik na. Kung panalitan, malulong na sa maling barkada o sa bisyo.
Di ba na mo pwedeng tagaag kwarta? Nak, undang na si imong inom, undang na si imong bisyo, tagaan taga kwarta. Pagkata ni mo kwarta, musamot no na. Why? Na makaisipyat. Sa panahon nga kikinahanglan kanila, wala ka. Si Hagar, kuyaw kayo. Siya mismo ang nangamot. Nag-decide. Wala lang siya ma-change, apan na-change pa ang dagan sa iyahang pamilya. Tiyaw mo na, walay usa nga wala makadawat sa blessing. Ang pamilya niya gikuha, gikan siyang panimalay, gisagol sila sa Israel. Hintil man na hintil. Gisagol sa Israel, gikuha, gipakuha ni Joshua, og si Rehab na himong kabahin. Amin nyo, istoryahan mo na ako, sa Talmud, ang Talmud, usa kini siya kasulat sa Jewish tradition. Wala ni sa Bible, pero according sa Talmud, libro ni siya, na nakasulat ang Jewish tradition, nga matod pa, si Rehab daw, nahimong asawa ni Joshua. Wala sa Bible na, according sa ilahang Jewish tradition. Pero kung tanaw niyo sa Bible, si Rehab naminyo kang Salmon. Napa mo diya? Ang nabana ni Salmon. Sigo na ko, Lord, please, tagay ko wisdom. Ikaw basin si Joshua namatay, unya nahimong biyuda na po si Rehab na asawa ni Salmon. Og si Salmon, ang iyahang kaliwat, si Boaz, nga asawa ni Ruth. Og si Ruth, nagbuntis, ang iyang anak si Obed. Og si Obed naminyo ng anak, og ang pangalan sa anak si Jesse. Og si Jesse naminyo, ang iyang anak, o siyang anak, si David. Amen. Si David, nga yang kaliwat si Jesus. Tiyaw mo na ang istorya sa babaeng way klaro. Kung wala siya mulaban, patay siya kapil. Ang pasabuti nga ba? Ang imong decision karon mughatag impact sa imong sunod nga henerasyon. Mga kung masipyat ka karon, tapos ang henerasyon. Apan sa demulakang kag tama, one day, dili masuyo ka makadungog anak, kay wala na ka. But praise God, ang imong apo sa imong apo sa imong apo, na panalanginan kay naay usa nga gitawag og Hagar, Rehab, aning barog diha gayod sa pagpangalagad sa Ginoo.